isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga boss. Ayan, so tayo ay napadpad na namang muli dito sa ating munting manukan. So pumunta tayo rito para i-quality check natin yung mga na-breed natin, ang mga stags. Ayan, so i-check natin yung mga i-classify natin. Ayan, kung sila ba ay saan naaayon, kung sila ba ay dapat na ilaban o gamitin sa breeding. Ayan, so ganun po yung pagko-quality check natin. I-check natin yung kanilang mga body conformation, yung kanilang physical appearance. Ayan, para malaman natin kung sila ba ay pwedeng paramin or gamitin sa laban. So ayan mga boss, marami po kasing kinukonsider yan when it comes sa breeding. So hindi naman po pwede na nag-breed tayo ito, paramihin natin to. So marami pong kinukonsider dito mga boss. Unang una, dapat yung kanilang pangangatawan, and then yung kanilang bloodline. Ayan, yan yung pinaka unang-unang dapat na i-consider kapag gagawa tayo ng linyada. Ayan, i-quality check natin. And then i-share ko rin sa inyo at kung paano yung sistema ko sa pagbibreed. Ayan, so kahit na ngayon lang tayo nagkaroon, sa totoo lang mga boss, ngayon lang tayo nagkaroon ng first time natin na nag-farm. Kasi nga, so kadalasan ang manuka natin, kung matatandaan ninyo, is backyard yan. Backyard lang. Yan, backyard lang yung manuka natin na dati. So napadpad tayo dito sa bundok para dito tayo mag-raise nung ating mga alagang manok. Since na passion naman natin to, at wala naman tayong ibang hanap buhay, so kakaririn na natin, so kinarier na natin yung pagmamanok. So ginawa natin, nag-breed tayo na nag-breed, and then ipapakita ko sa inyo yung mga na-breed ko na mga stags dito. So titingnan natin kung po pwede na silang i-harvest. Ayan, so ano ba yung pamantayan natin na po pwede na silang i-harvest. So ano ba yung ginagawa natin na i-consider natin na sila nga ay pwede nang harvestin. So mga boss, samahan nyo po ako at i-quality check natin yung ating mga stags. So ayan mga boss, ililibot ko kayo dun sa mga manok natin na maalaga nating nakacord dito. So ipapasyal ko kayo at titingnan natin. Papasyal ko kayo dito sa ating munting manukan. Yan, narito yung mga stags natin na mga alaga na ipe-prepare natin para sa gusto nating labanan. Ayan, so ito ay maaari nating gamitin para sa labanan. Ayan, since hindi naman siya banded, so automatic considered na ilalaban siya sa hack fight. So hindi kasi pwedeng ilaban kapag hindi pwedeng i-derby kapag sila ay non-banded. Ayan, narito yung ito ay isang Johnny Jumper Kelso. Ayan, ang magulang nito ay nanggaling sa red, pero ang tatay nito winner, nanalo sa Battle of TikTokers. Ayan, at shout out dun sa nakalaban natin na hindi ko matandaan kung anong pangalan ni ma'am, babae yung nagbitaw nun eh. So ito yung anak nung inilaban natin sa Battle of TikTokers. So narito siya, dalawa sila. Ayan, mga pure ito, pure na
Johnny Jumper Kelso. Ayan, galing sa red yung kanilang mga magulang. At narito naman yung ating isang gray. Ayan, ang parents nito nanggaling din sa red Gilmore, pero ang nanay nito Papay Gray, kaya medyo nagda-dark siya. Ayan, bali tatlo silang magkakapatid. Ayan yung isa. Ayan. So ito, hindi pa siya gaanong matured. So ito yung isang maganda sa na-breed natin, no. Machine Kelso over Gilmore. Ayan, Gilmore ang tatay na nanggaling sa US, Carol Smith. So direct natin pinabili dun yan. Pero ang nanay nito Machine Kelso, galing sa Blue Blade. Ayan, at ito naman ay isa ring ano bang marking nito? Ito pa yung isang pure natin na Johnny Jumper Kelso, left out double nose. Mga boss, ito yung ito ay mga stag pa lang. So meron tayong naligaw na isang super brown red dito, SBR. Ito ay niregalo sa atin nung aking kumpare. Ayan, shoutout sa iyo boss, paring Aisen ng Eli Strong Game Farm. Ayan, sa kanya nang galing yan, niregalo niya sa akin. So paladamihin ko to. At ito yung magandang selection niya na binigay sa akin. So mga boss, ito i-quality check natin yung mga na-harvest nung kasama natin. Ito yung mga na-breed natin dun sa ating backyard. Ayan, mga boss, wala tayo sa red, hindi kagaya ng red na pick number 1, pick number 2. Ito po yung mga nabibreed natin na gray, mga national. National banded. Mga early sila na nag-matured kasi nga maganda yung kanilang nilalagyan. So ito yung sa mga nag-uumpisa mag-breed, yung mga ganito klase ang magandang i-breed kasi maganda yung buto, malaki ang sukat ng katawan. Yan, tingnan yung mga boss. Ito yung quality check natin. Ganda, mid to high station. Yan. So ito naman yung ating isang gray na na-harvest nung kasama natin dito sa farm, sa Palina Gray. So mga boss, ang mga manok ko dito hindi po sila ganun kagugwapo. Hindi naman pagandahan ng sabong ng manok although advantage yung gwapo yung manok mo dahil wala kang kinakatakutan labanan. Sa atin naman ang batayan natin is yung kanilang linyada na nagpapanalo. Ayan, ito yung isa nating national gray. Yan yung mga winning line natin mga boss, gray.
Oh, ito pa yung parang nabulupot yata ito ah. So, ito mga boss, ang lalaki talaga, parang manok ng red. Pero wala tayo sa red ha. Nandito tayo sa bundok. Oh, gray pa rin. Isa pa rin tong national. So may igsi pa yung mga kanilang mga buntot. Gawa ng siyempre national pa rin naman to eh. So ang laban nito baka mga November o December pa. Oh. Mga station. So ito yung isa na gandang-ganda ako sa manok na to eh. Oh. First time ko nakapag-breed ng ganitong kulay mga boss oh. Gray na dilaw. O ganito pa lang itsura ng gray kapag na-cross mo sa imported. Imported ang tatay nito eh, 20k Grand Kelso. Oh. Quality check mga boss. National banded natin to. Oh. Ito yung isa natin. Medyo mga bata pala sila talaga. Pero yung katawan nila pwede na. So mangyari nito pahabain na lang kanilang mga balahibo. So ayan mga boss, gaya nung nasabi ko nung una, hindi naman magaganda yung mga manok natin dito. Ayan. Hindi po magaganda. Sa akin lang, i-maintain ko yung mga winning line natin. Ayan. Sa labanan kasi ng manok mga boss, meron tinatawag na advantage at disadvantage. Ang advantage kasi ng gwapong manok, hindi ka mga tatakot lumaban. Ayun ang advantage. Ang disadvantage naman ng pangit na manok, siyempre mamimili ka ng lalabanan. Although pag kilala mo naman ang manok mo, siyempre hindi ka matatakot lumaban. Tayo naman, laban naman tayo sa lahat eh. Ito yung mga stag natin yan. Mga boss, mga gray yan. Labing malaki. Lahat. Oh, isa pa rin gray. Cross sa imported. Yan o, lalaki. Okay mga boss, ito yung ating isa pa mga national banded, February born. Ayan, dun sa mga interesado, ito po yung mga battle cross. Karamihan dito mga cross sa imported. Merong straight sweater. Ayan. Merong sweater Gilmore. Ay mga boss, yung sa mga interesado, banded na po ito. Mga national banded. Dun sa gray natin, hindi ko maire-recommend sa inyo kasi medyo maigsi. Yung mga pula, pwede yan. Kung interesado kayo, message nyo lang ako. Ayan o, ang ganda ng mga stag natin. Mga February born to. Malakas sila kumain. Ayan ang isa sa mga tip mga boss. Kapag kayo ay naliliitan, halimbawa, marami nagme-message sa atin na bakit nahirapan silang pagandahin yung katawan ng kanilang mga stag. So ganito lang ang gawin nyo. Bigyan nyo sila ng pagkain na limit lang, yung kaya lang nilang ubusin. Kapag ang manok nyo
nagtitira sila ng pagkain, huwag nyong hayaan na mababad yung pagkain nila. So pag tumigil sila ng pagkain at hindi sila nag-uubos, tatanggalin nyo, and then sumunod na pakain nyo, ang gagawin nyo, bawasan nyo yung bigay sa kanila. As long as na yung kaya lang nilang ubusin, yun lang ang ibibigay nyo. Yun yung isa sa tip na maibibigay ko dun sa mga nahihingi ng tip sa atin. So yun yung proseso ko ng pag-aalaga ng mga manok natin. Hindi tayo gaano nagbibigay ng sobra-sobrang patuka. Lalo na kapag ganitong nasa range, importante sa kanila yung magkaroon sila ng muscle development. Hindi pwede yung titipirin. Kasi kapag kaya naman na hinarvest nyo, and then na-record nyo, so mag-a-adjust yung katawan nila. So yun, sakto lang dun sa katawan na hinahanap nyo para sa kanila. Hindi naman kailangan sa mga manok natin yung sobrang lalaki ng katawan, dahil yun yung kalimitan na nasisira yung kanilang mga paa. Yung mga binti nila lumalaki, hindi sila gaanong tumataas. Mas maganda sa manok yung mga pencil type. Yun yung isa sa mga technique na ginagawa ko rito para yung kanilang sukat ma-maintain. Mahirap kasi pag masyado malalaki yung manok, lalo na kapag derby lalabanan nyo, hindi na kayo makakalaban, mahirapan kayo. Kasi ang manok kapag medyo pag tumimbang na ng mga dos yan, 2-1, ayan, big time ang makakalaban mo, sigurado big boys. Pero pagka mga 1-7, 1-8 hanggang 1-9, okay na okay pa yon. So ganun lang yung proseso natin dito mga boss. So mga boss, mamimili tayo ng mga stag na ilalaban natin. Tatry natin yung mga palahi natin na ito, pure Johnny Jumper Kelso. Ano, balik mo dito. Ito yung isang, bali kukuha tayo ng susubukan na natin yung mga palahi natin. Mga 7 months old. Meron na tayo dun sa baba, 4. O 4, tsaka dalawa, bali 6. So ito yung isa na Gulmore sa Masinkelso. Ito yung susubukan natin. Hindi kasi natin sila pwedeng ilaban sa derby. Laban muna tayo sa ulutan. Subukan natin kung ayos. So abangan mga boss. So yun lang mga boss, at dito na natin tatapusin ang ating munting vlog. Sa mga boss natin dyan na mapapadaan dito sa ating munting YouTube channel, iniimbitahan ko po sana kayo mag-subscribe, i-like nyo po, i-share, at hit nyo yung ating munting notification bell, at sa ganon maging updated kayo sa mga ina-upload natin na mga video. So yun lang mga boss, maraming salamat at good luck.